Kakagising ko lang at hindi ako excited gumawa ng video ngayon. Antok pa nga ako eh. Anyway, last round na po dito sa ginaganap na Grand Chess 2 Singfield Cup 2025 at kalaban ni Grandmaster was so walang iba kundi si Grandmaster Nodelbek Abdul Satorov. Bigyan ko lang po kayo ng sitwasyon, no? After round 8 po kasi leading si Fabi and si Prag. Ngayon, pag natabla si Fabi saka si Prag or matalo tapos si Wesley manalo, magtatay or baka mag-solo champion agad si Wesley. Kailangan ni Wesley manalo kay Nodelbek. Anong nangyari? Basta hindi ako excited ngayon eh. E4 po tinira ni Wesley, nag-E5 yan si Nodelbek. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Abay, Italian yung pinili ni Wesley na sinagot ng Knight F6. Ang tanong, gayahin kaya ni Wesley yung tinira ni Prag na magulo? Hindi. Nag-D4 siya. Mas magulo. Ayan na. Magkakagulo na ang labanan. Yan po yung tinatawag nilang Italian game. Alam ko, Eurosub attack to eh. Pero walang Bishop C5 eh. So, according sa chess.com database, Italian 2 Knights open game. Abay, pinakain agad yung pawn. Ang linya dito medyo magulo. Una, capture. Yan po yung ginawa ni Nodelbek. Pangalawa, coach, binigay po ito. Hindi ba pwedeng tikman yan? Pwede. Pero pag tinikman mo kasi yan, kain ito. Tapos may mga threat pa yan na ganon. May mga ganon kaguluhan yan. Kaya ang kadalasan talagang ginagawa is kinakapture ng pawn. At pagka-takes po ng pawn, tinulakan ni Wesley ng E5. Anong ginawa ng kalaban? Itinakbo ba yung kalaban? Anong ginawa ni Nodelbek? Tinakbo niya ba yung kabayo? Hindi. Eto linya dyan. D5. Kasi yung mga takbo mo, o kaya bumalik ka, ang sagwa nun. Kaya kailangan mong mag D5. Bakit? Unang-una, hindi po pwede end pass and capture dyan. Pre-development, magka-castling. Kaya kailangan ng D5 para atakado yung bishop. Pupunta po yan doon. At yung kabayo mo, magkakasquare na po sa Knight E4. Na hindi tinira ni Nodelbek. Bakit? Iniwasan niya po yung linya ni Wesley. Kasi po, meron ginawang chessable si Wesley. Yung chessable niya po, ito po yung Italian na kung saan may D4, E5. At iniwasan niya yun. Kasi linya ni Wesley so yun. Ang tinira niya po, Knight to D7. Knight to D7 na sinagot ni Wesley ng castling lang. Oh, hindi po pwedeng kainin niya na libre lahat. Kasi nakapin. Hindi pwede. So, ang ginawa dito, pagka-castling, nag-Bishop E7 develop, kinapture lang ni Wesley yung C6, binawi po yan ng pawn, and then Knight takes D4. As you can see, ang bilis tumira ni Wesley. Preparado. Si Nodelbek medyo nag-isip na ng konti eh. So, ang threat po ngayon ni Wesley is to capture the C6. Ang tanong, coach, libre po yung pawn, di ba? Libre po yung E5. Yung E5 po ito, pwedeng kainin, depensado, pero hindi tinakes. Ang tinira po is Knight B8. Ngayon, tingnan natin, ano bang mangyayari, coach, pag kinain yan? Ba't di naman tinikban? Pag kinapture kasi yan, sisimplehan ka ni Rey. O, anong tira mo? Pag tumakbo ka, pwede kang tikman. Threaten kasi yung queen, yung king mo mai-stack sa gitna. Lamang po ang white, kaya hindi po yan ang ginawa. Nag-Knight B8 na lang to depend upon Knight C3 develop, nag-castling, and then Queen F3 Wesley so, still moving very fast, preparado siya sa larong ito. Bihira pong nakukuha yung ganitong setup sa Italian. Grabe yung imbalance, and yung mga paparating po later on, siguro yung mga queen move, possible ganito, yan yung common na magiging idea dyan eh. Ang ginawa po, nag-Bishop E6. Pagka Bishop E6, nag-Knight lang sa may E2. I think the idea is this. Kasi eto na po yung paparating. So, kakapture po siya dyan. Etong Knight na to, baka mamaya pwede dito dagdag pressure sa Bishop. So, nag-Queen D7 muna yan. Nag-Queen to G3 na. Yan yung sinasabi ko. Nag-King H8. Bakit? May threat po kasi na ganito. Pre-bet lang. Na tinirahan na ng Knight to F4. Nakukuha na ni Wesley mga gusto niyang setup. Nag-C5. Kinapture po yung Bishop. Binawi ng pawn, of course. And then, nag-C4 lang si West. Maganda yung C4. Binibigay niya yung pawn, pero magiging 3 pawn isolated. Isa po yung matinding weakness na pwedeng, naku po, mamaya dadahan-dahanin pabagsakin. Kasi ito isolated din pala. So ang ginawa po niyan, tinulak. Yung tulak hindi ganun kaganda. Ibalik po natin, ang pinakamaganda daw po dito,
Sabi ng engine, kainin mo na. Though slightly better pa rin yan for the side of Wesley, pero yan na daw ang pinakamaganda dahil yung tulak na ito, yes, may pass pawn kang maituturing, pero walang mapupuntahan naman yan eh. Walang mapupuntahan. Tapos ito po, baka makuha pa na kabayo yan mamaya. Simple knight move here, weak na po ito eh. May mga ganong idea dyan eh. Kaya according sa engine evaluation, this is already better for the side of Wesley. By the way, si Wesley nag-iisip na. Kasi wala na po sa home prep, lumamang na nga sa oras si Noderbeck ng konti. Anyway, after D4, nag-queen to H3 with the idea of knight G6. Dali yung tore, kaya nag-rook F5. After rook F5, nag-G4. Sobrang aggressive na tira. No? Unang-una, hindi po pwedeng makapture kasi nga may check na ganon. Kaya tumakbo po yan at pagtakbo, nag-knight to D3. Medyo mali pa daw yung knight to D3. Ibalik ko lang, ang mas accurate daw is G5. Kala mo libre, no? Pero may check eh. Tapos kain dun. Pero, tinira ni Wesley, knight D3. Ako, knight D3 rin gusto ko kasi kailangan mapigilan to. Ang pinaka-best blockader po kasi ng pass pawn is kabayo talaga sa middle game. Kasi nakadepensa na, may threat pa. Tapos, nagkaroon ng ano yan eh, possible F4 later na giveaway. No, para po sa pawn. Anyway, nag-knight C6 develop yan, nag-bishop muna develop, and then knight B4 kinapture, kaya pala nilagay yung bishop sa dito, parating yung talon eh, takes, and then nag-F4 na. Ayan. So, eto gusto ko yung position ni Wesley kasi malinaw yung plano na pwedeng gawin. Slowly push the pawn. Ayan. Magdodoble po siguro. Ganyan yung pwedeng gawin ni Wesley. Kaya nag-rook F8 yan. Nag-rook F2 na nga. At nagtulak ng pawn. Ayun na yung sinasabi ko. Nag-G6. Pagka G6, kumendeng yung reyna. Bakit? Pwede naman ganito. Or if not, dito yan para makatulong. So, ang ginawa, nag-C5, natirahan ng Queen E4, yun lang ang ginawa. Nag-Queen C8, and then B3 lang para walang pasok. So, basically, Wesley lang ang may play dito, but Bishop pa to, weak ito. Tapos, pag nakatulak mamaya, goods na goods. So, ang ginawa ni Noderbeck ng gulo, nag-A4, na tinikman lang ni Wes. Ginanon, inatrasan ng kabayo. Ayan, oh. One pawn up, solid eh. Doon na-stuck dito yung kabayo, na-stuck din yung reyna eh. So, ang nangyari nga, tingnan nyo nag-bishop D8, wala kasi magawa, nag-rook F3, gumanon, ayun na yung king, gumanon, kumimove, ayan tingnan nyo po tingnan nyo po yung gagawin ni Wesley, wala kasi magawa, yung itim, sarado yung position eh, hanggat hindi nagbabarag dito si Wesley, walang magagawa yung itim. Ang ginawa ni Wesley, nilipat sa kabilang side yung king, para yung knight makagalaw, may depensa to. At alam nyo ba, dito po, winning na daw si Wesley. Winning na. Okay? So, nag-rook F7 yan. Wala nga magawa eh. Ayan na, nagdahan-dahan na. So, pwede niya nang baragin yung king side dahil wala na yung king doon. Nag-rook F8, ayan na, dyan nababasag. Ayun na, lumipat sa kabila. O, yun, nakakuha ng basag. So, tumulak na ginanon pa ni Wesley. Though, X ang binigay na marka, good enough pa rin yan. Kasi ang best move pala dito is stickman. Ang ayaw kasi ni Wesley, yung makapasok bigla eh. Kasi pag tinikman mo, papasok na ganun, may counterplay. Ayaw ni Wesley ng konting counterplay, kaya gumanito. So, ang ginawa dyan, takes, ganun. Di ba? Dahil hindi pa rin makapasok, kain na ganun eh. So, nag-rook, ayan ang nangyari. At ito po ay completely winning. So, ang best move daw po dito is rook A7 umiwas, pero completely winning pa rin. Kasi nga, dadahan-dahanin ka naman, gaganon ka, tapos mamaya tulak-tulak eh. So, king move, takes, ganun, and then pumasok yung reyna na kung saan hindi po maka-check ng kahit isa yan pwede ka dito kaso checking ka, babagsak yung bishop mo eh. Maaaring ganun yung mangyari, no? So, ang ginawa is nagganon. So, pag ganon, pumasok yung kabayo, hindi pa rin maka-check pwedeng pumasok po dito sa F1, kaso walang gagawin yan eh. Example lang, pumasok sa F1, Queen D7, saan ka pupunta? Kahit saan ka pumunta, may capture check pag doon, Tapos pwedeng hamunin na. So, hindi pwedeng pumasok talaga. Kaya nga ang ginawa is nag-bishop to E7 muna, nag-queen doon para hindi na makapasok kasi walang capture check. Gumanon yung reyna. Walang magawa po yung black eh. So,
pumin, ayan. So, gumanon. Kasi hindi pa rin makapasok yon dahil nakapin, okay? Na tinirahan ng Queen C6. Eto, capture check na naman. Yung papasok ka, may capture check. Kaya hindi pwedeng gawin. Nag-queen doon, pero chinek lang. At pagka-bishop doon, tinirahan ni Wesley ng tiradang naparesign. Boom. G5 lang, nag-resign na. Bakit po nag-resign? Libre yan. Kasi pagka queen takes e6, that's the only good way to continue, no? Yung queen takes g5. Tatakbo yung king kahit saan ka tumakbo. Kahit hamunin lang yan, panalo na yan. Oo, panalo na po yan. Ayan, no? Ayan, no? Paano ito habulin? Kagano ka, o habol ka doon. Pagka ganun mo, tikim. Di ba? Ubus. Ubus. Eto, matagal pa yan. Kung ano, mag-try ko counterplay dito, wala, matagal pa yan. Kain, counterplay ka pa, counterplay ka pa, bukas pa dadating yan. Wala. At dahil doon, kaya hindi ako excited eh. Kaya gising ko lang eh. Nanalo si Wesley, natabla si Fabiano Caruana, natabla si Pragnananda. Ano ang standing? Pakitingnan. Tatlo silang nag-tie for first. Coach, ano mangyayari? Tatlo silang tie for first. Di napunta sila sa tiebreak. Anong nangyari sa tiebreak? Siyempre, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita lahat yan. Sa first round po ng tiebreak, magra-round robin silang tatlo eh. Nanalo si Pragnananda kay Fabiano Caruana. No? Nanalo. So, next round, Wesley versus Prag. Anong nangyari? Tingnan po natin, no? E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, C3, Knight F6, D3. So, Italian. Nag-A6, Bishop G5, pin, Bishop A7, Knight BD2, nag-D6, and then A4. Typical na Italian. Pero tingnan nyo mangyayari yan. Nag-Knight E7. Matindi yung Knight E7 na preparasyon ni Prag. Kasi hindi naman common yan. Common yan mga 8-6, mga castling. No? Pero Knight E7 immediately. Meaning, pagka takes, pawn takes, nasira po yung pawn structure. Pero mabilis si Prag eh. Mukhang planado niya. By the way, ang time control po sa tiebreak is 5 minutes plus 2 seconds increment. So, blitz po ito. So, pagka takes, nag-castling lang si Wesley, Knight G6, and then nag-D4 si Wesley. Binubuksan yung gitna. Automatic yan. Pag po ganito po yung sitwasyon, nag-castling ka, tapos bukas yung G-file, atakihin ka niyan dito, obviously. So, yung king niya, pag wala sa castling, malamang nasa gitna, kailangan mo buksan by playing D4. So, tingnan niyo po ginawa ni Prag, H5, talagang inaatake si West, nag-rook to E1, and then nag-H4 lang, mabilis tumira si Prag. Preparado po, pero yan po ay mga novelty na eh. Bilis tumira ni Prag, no? Pagka-rook to E1, tumira po ng knight to F1, nag-bishop to E6, nasinagot ng capture ni West, tinakes, and then nag-queen to B3, hitting pawns, ayun. So, ang ginawa po dyan ni Prag, nag-king D7, matindi. King D7 lang. Ayaw na talaga mag-castling kasi may threat dito eh. Ngayon, anong mangyayari pag kinapture mo? Because of that King D7, pwedeng kulungin. Ayan o. Yan ang mangyayari. Kaya hindi po tinigsihan. Ang ginawa po is nag-H3 lang si Wesley na tinirahan ng Queen E7 na medyo mali na daw. At kung titingnan nyo yung oras, tagal tumira ni Prag. Sa dalawang sunod na tira, yung King D7, tagal niyang tumira. Nag-isip po siya ng 1 minuto. Diyan po sa Queen E7, halos 1 minuto din. Kaya biglang lamang na si Wesley sa oras. So, dito po, nag-knight to E3 si Wesley, nag-king to C8, at slightly better na daw si Wesley. Actually, slightly better si Wesley so dito dahil yung tore hindi gamit. Pero pag titingnan yung position, nakakatakot po position ni Wesley. Kasi bukas po yung G-file, may threat doon, may mga ganong play. Tingnan nyo po yung nangyari, nag-rook AD1 si Wesley, of course, open file lang, nag-knight F4 na. Pagka knight F4, king H2. Bakit? Para yung mga threat din po ng mga knight takes H3 mawala. Tumira po ng queen G7 yan.
Ay, nakakatakot. Di makagalaw, guys, eh. Hindi mo nga ito pwedeng kainin, eh, kasi may kain dun, no? Mamatingin kang ganun. Nakakatakot posisyon ni West. So, pagka Queen G7 po, nag-knight to F1 na sinagot ng Rook G8. Naku, mali pa pala yan. Pero ang ganda ng thread, gustong matiin si Wesley. Kaso, alam nyo kung anong ginawa ni West? Nag-knight to E7 lang, guys, or E2. Hinahamon yung Yoka, baby. Subukan mong tikman libre, pero may ganun. Grabe si West, oh. Accurate siya dyan, oh. Great move. Or excellent move. Nag-king to D7 para magamit na to. Nasabi ni Wesley, kainin ko na yung Yoka baby mo. Na nakakapagtaka sa unang tingin. Kasi pagka Pontex, aalis ka. Mawawalan ng bantay. Hindi, may nag-G4 eh. May nag-G4, may tulak, dali ka. Hindi, kasi kakainin lang yan. Pagka takes, nabuksan kasi yung e-file, may check doon, bagsak yung pawn. Kaya hindi pala pwedeng itulak yung F5. Napaka-accurate na tira ni West, no? Kaya nag-F3 na lang yan. At pagka F3, Wesley so, nag-rook to E3, number 1 engine move na naman. Sa'yo na yung pawn ko. Pinakain. At pagka-takes, tinirahan lang ni Wesley ng rook to F3. Grabe, ka-accurate to. May pressure po na binibigay dito na dinipensahan, na sinagod lang ni Wesley ng queen takes to B7. Nananahimik yung pawn, tinikman. Nakakatakot yung posisyon niya sa king side pero wala siyang pake. Grabe, no? Ang tanong dito, coach, wala na yung reyna sa B3, may F5 na. May F5 na, yes, pero pwedeng tikman yan. At pagka-take, isang matinding, only way to continue para lumamang, kundi ngisay ka, knight to E5. Grabe! Kita lahat ni Wesley, parang chess player din, na hindi kinapture yan, libre yan. Ano kasing mangyayari pag tinakes mo? Bubukas po kasi yung tore, mamamati ka. O saan ka pupunta? Dito. Tirahan ka ng queen takes D5, queen D5, queen takes D5. Punta ka dito, mati ka boy. Yun ang mangyayari. Kaya nga napaking move na lang yan na sinagot ng king to G1 lang. Napaka-accurate ni West. Sobra. Porsado yan eh. Kasi mamatiin kang ganun. No? Accurate, grabe. So pagka king G1, nag-bishop to B6, grabe. Accurate ni Wesley. Tama lahat ng tira. Parang chess player talaga siya ngayon. Anyway, kinapture po yan. Nag-knight check to makbo. Isang pyesa. Mukhang tagilid yung king side ng West pero no. Walang atake yan. Safe na safe. At isang pyesang buo ang kanyang nilamang. Ayan, check. Aha. Nag-resign na. Bakit po nag-resign? Ito na po yung paparating. Mga ganun-ganun. May mga ganun-ganun pa. Ubos-ubos, isang piyesa kalamangan, at dahil doon, nanalo si Wesley. So, ang score po after 2 rounds, si Prague 1 point, si Wesley 1 point, si Pabi 0 points. Pero, may labang pang Pabi versus Wesley. Etong nangyari. Exciting ito. Very important yung last game na ito. Kasi po, si Pabi pag nanalo, tay silang tatlo. Mauulit yung another round robin pa. Pero si Wesley, ang kailangan niya, tabla. Pag natabla kasi ito ni Wesley, ang magiging standing, 1.5 si Wesley, 1 point si Prague, tapos 0.5 si Pabi. Tingnan nyo nangyari. Bibilisan ko po ng konti ito. Ayan, pupunta lang tayo sa crucial part. So, English opening po ang kanilang naging laban na medyo, ayan, gumulo. Nag-sacrifice nga lang po si Wesley. Umaatake naman sa king side si Pabi. Grabe, oo, tinulak. Naging laro na po nila ito no nakaraang rapid and blitz na kung saan yung crucial part nila no nag-second si Wesley, champion si Magnus. Naalala niyo yun? Nanalo si Wesley sa laban nila. Pero nag-blunder si Wesley at some point, lumamang si Pabi. Kaso yung last part, yung nag-sacrifice si Wesley. Tapos, hindi nakita ni Pabi, champion, nanalo pa si Wesley eventually. So, ayan po ang nangyayari ngayon. Ako, nakakatakot yung position ni Wesley. Kasi inaatake siya, tapos may weakness pa siya dito. Tingnan nyo po ang nangyari, D5, of course, ayun. And then, eventually, napilitan si Wesley magbigay ng pawn. Ayun, binigay niya na lang po yung pawn sa C5. So, na 1 pawn down, pero okay lang. Bakit? Kasi ang plano ni Wesley, dahil na overextend yung pawn sa harap ng king, ipalit-palit lang yung pyesa, tira ng major pieces. Ayan, nagbigay pa ng isang pawn. Ito po ay 2 pawns down for the side of Wesley, pero equal po ito. Ang problema ni Wesley dito, 16 seconds na lang siya.
Ayan po ang nangyari. Oh. 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 Dahan-dahan. Dahan-dahan. Walang oras sila. 6 seconds po sa gala. Nakakatakot. Oh. Dahan-dahan. Napabagsak ni Wesley yung pawn. Bakit? Libre, pero may kain doon. So, isang pawn na lang. Pero yung king ni Bobby, tagilid pa. Ayan. Ayun, bumagsak yung isa pong pawn. Equal na. Mali pa daw yan kasi lamang pala si Wesley dito, king h8, king move. Pero Wesley, so, ano ba kailangan niya? Tabla. Oh, syempre, hindi ipapalit. Ayan. Oh. Oh. At dito po, winning na si Wesley. Pero, tinabla niya na lang. Paano po naging winning yan? Simpleng tira rook G6. Rook G6 ka, depensa lang, tapos pwede mo nang tretan ng mga mati yan. Check, ganun. Tapos may threat ka pa nga dito, kain na gano'n, mag-1 pawn up ka. Pero sabi ni Wesley, hindi ko kailangan ng panalo. Tabla lang. Ayan o. May perpetual na kasi. Persado po tumabla yan eh. Persado lang ang harang eh. Kasi pag tumakbo po yung king, mati po yan. Queen D2. Ayan o, mati po. So, tinabla na lang ni Wesley. At ang standing, 1.5 si Wesley, 1 point si Prague, 0.5 si Fabi. So, yun. Kaya, nag-champion si Wesley. Kaya hindi ako excited masyado eh. Kahit kakagising ko lang, hindi nga ako napagawa agad ng video eh. Antok pa nga ako eh. Ayan, na yan. Tahimik mga basher. Dami pa rin basher ni Wesley, sigurado. Hindi na bash yan. Inggit na lang yan pag ganyan. Kita nyo, champion na. Tapos magsasalta pa rin. Sasabihin na mga yan, sigurado, chamba. O nakachamba lang, buenas lang. Bahala kayo. Pero ako, sobrang saya ko. Kasi, after how many years? Natatandaan nyo ba kung kailan siya uli nag-champion? Tagal niya nang di nag-champion, no? Parang 4 years ago. Kasi huli siya nag-champion sa Sinquefield Cup. If I'm not mistaken, 2016 pa eh. Oh, it was 9 years ago. Pero finally, nag-champion siya. This is his second time na nag-champion siya sa Sinquefield Cup. Anyway, congratulations, Grandmaster Wesley. So finally, nakakatuwa to kasi kahit papano bumabalik yung kanyang tira. Ang tanong, nasa na siya sa world standing? Tingnan po natin na. Dahil po sa panalo ni Wesley sa Sinquefield Cup, tingnan nyo ang kanyang standing sa world. 5 posisyon ang tinaas niya, plus 10 siya sa rating. Currently, number 7 sa buong mundo. Nung nakaraan, nasa 14-13 na siya eh. Pero grabe yung inangat niya, kaya number 7 ulit. Pasok sa top 10. Ano ibig sabihin niyan? Yung chance ang maimbitahan sa mga tournament ay tumataas na naman. Ang saya-saya. Di ba? Pero may malungkot yung mga basher. Anyway, marami pong salamat sa mga nanood at nakisama sa atin dito po sa pag-cover ng Sinquefield Cup 2025. Parating po na tournament ay yung Grand Swiss. Hindi ko alam kung lalaro si Wesley, wala siya sa lineup eh. Pero ang mga nandun, halos lahat, andun si Niemann, andun yung Alireza at iba pa. So, abangan nyo po yun. And Wesley Sode, pasok ata po siya sa Grand Finals ng Grand Chess Tour dahil sa pagka-champion niya dito. So, abangan po natin yung mga parating panahon na yan. Muli ito po yung Coach P, the Master, Daniel Causo. Congratulations again, Wesley. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Thank you sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.